Ang South China Sea ay isang rehiyon na hindi lamang mahalaga sa usaping teritorial, kundi pati na rin sa mga likas na yaman na matatagpuan sa ilalim nito. Hindi kataka-taka kung bakit ito naging sentro ng mga alitan sa pagitan ng mga bansa tulad ng Pilipinas, China, Vietnam at iba pa. Ang dagat na ito ay may tinatayang 170 trilyong kubikong talampakan ng natural gas at 17 milyong barrels ng langis ayon sa US Energy Information Agency, habang karamihan ng mga reserba ay matatagpuan sa mga gilid ng South China Sea. May mga lugar pa ring pinag-aagawan ang mga bansa, kabilang ang mga isla at bahura. Ayon sa mga pag-aaral, ang South China Sea ay may potensyal pang maglaman ng 100 at 60 trilyong kubikong talampakan ng natural gas at 12 milyong barrels ng langis na hindi pa natutuklasan. Gayunpaman, ang mga pagtataya ng China ay mas mataas, ngunit hindi pa rin ito sapat kumpara sa malaki nilang pangangailangan sa langis. Noong 2018, inaasahan na aabot na sa 12.8 milyong barrels kada araw ang konsumpsyon ng langis ng China, kaya't hindi nakapagtataka na ang mga bansa sa rehiyon ay patuloy na nag-iimbestiga at naghahanap ng paraan upang magmina ng mga likas na yaman sa lugar na ito, kahit na maraming tensyon ang nabuo dahil dito. Sa kasalukuyan, ang mga proyekto ng enerhiya sa South China Sea ay naging sanhi ng mga standoff sa pagitan ng mga bansa. Mula 2018 hanggang 2021, ilang beses nang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng China, Vietnam at Pilipinas dahil sa mga drilling operations sa mga pinag-aagawang teritoryo. At sa mga darating na taon, tumataas ang posibilidad ng mas malalang alitan kapag ipinagpatuloy ng mga bansa, maliban sa Pilipinas, ang mga proyekto ng langis at gas sa mga lugar na inaangkin ng China. Kabilang na sa mga alitang ito ang Rectobank, na kilala rin bilang Reed Bank, isang pangunahing potensyal na pinagkukunan ng langis at gas sa West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto, mayroong tinatayang 5 bilyong barrels ng langis at 55 trilyong cubic feet ng gas sa Reed Bank, isang napakahalagang yaman para sa enerhiya ng Pilipinas. Kaya naman, hindi kataka-taka na ang Rectobank ay naging sentro ng tensyon sa rehiyon. Sa kabila ng mga paghamon mula sa China, ang Pilipinas ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang protektahan ang mga karapatang pang-ekonomiya nito sa ilalim ng West Philippine Sea. Samantalang ang Pilipinas ay nag-aalangan pa sa mga bagong proyekto ng enerhiya sa mga kontestadong tubig. Ang ibang bansa tulad ng China, Vietnam, Malaysia at Indonesia ay nagpatuloy sa kanilang mga proyekto ng enerhiya sa mga lugar na inaangkin ng China. Sa kabila ng mga hamon, may mga hakbang na ginagawa ang gobyerno ng Pilipinas upang palakasin ang kanilang posisyon sa mga teritoryong ito at magsagawa ng mga aksyon upang mas maprotektahan ang kanilang mga karapatan sa likas na yaman ng dagat. Isa pang pangunahing isyu sa Pilipinas ay ang pag-ubos ng Malampaya gas field na nagbibigay ng 40% ng kuryente sa Metro Manila. Tinatayang matutuyo ito pagsapit ng 2027, kaya't may pangangailangan na maghanap ng alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. Ayon sa mga eksperto, ang mga proyekto sa South China Sea tulad ng sa Rectobank ay may malaking papel sa hinaharap ng ekonomiya at enerhiya ng Pilipinas. Ang pag-invest sa mga ito ay hindi lamang Pilipinas ang makikinabang, kundi maaari ring magbigay pa ng solusyon sa tumataas na presyo ng kuryente at langis sa bansa. Kahit na patuloy ang mga tensyon sa South China Sea, ang Pilipinas ay may mga pagkakataon upang gamitin ang mga likas na yaman ng rehiyon para sa ikauunlad ng ekonomiya. Sa kabila ng mga isyu sa teritoryo, ang pagtutok sa mga posibleng proyekto ng enerhiya at pagsuporta sa mga hakbang ng gobyerno ay mahalaga upang masiguro ang kinabukasan ng enerhiya ng bansa. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng solusyon upang mapalakas ang sektor ng ating langis at gas. Habang ang mga kalapit bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam ay matagumpay sa pagpapalago ng kanilang mga state-owned oil companies,
nahihirapan ang ating bansa na makipagsabayan. Halimbawa, ang Vietnam ay nakaharap din sa tensyon sa China, ngunit nagawa nilang ipagpatuloy ang kanilang eksplorasyon ng langis at gas nang hindi isinasakripisyo ang kanilang territorial na claim. Isang aral na maaari nating kunin mula dito ay ang pagpatrol na may tulong ng mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos at ang paggamit ng Philippine Navy upang maprotektahan ang ating mga proyekto sa langis at gas gaya ng sa Reed Bank. Napakahalaga ng Reed Bank bilang isang lugar para sa eksplorasyon ng langis at gas, lalo na ngayong malapit ng matuyo ang Malampaya Gas Field. Ayon sa Department of Energy, DOE, may muling kumpiyansa at interes sa sektor ng enerhiya ng Pilipinas kasunod ng mga hakbangin ng gobyerno. Upang mapabuti ang klima ng kapaligiran, isa na rito ang pagpapalago ng kontrata ng Malampaya Service Contract 30 at hanggang 2039. Ang hakbang na ito ay nagbigay daan upang mapakinabangan ang natitirang reserba ng gas sa Malampaya na tinatayang nasa 147 bilyong cubic feet at magbigay daan sa higit pang eksplorasyon na maaring magdagdag ng 210 bilyong cubic feet na reserba. Isang malaking hakbang din ang pagbebenta ng 45% na bahagi ng Shell Philippines Exploration sa Malampaya. Ang hakbang na ito ay nagbigay daan sa pagbuo ng isang all-Filipino consortium na nagmamanage ngayon sa pinakamalaking upstream petroleum operations sa bansa. Ang Prime Infrastructure Capital Inc. na nagbili ng Shell shares noong 2022 taon ay nagsagawa ng mga hakbang upang mapabilis ang produksyon at eksplorasyon sa Malampaya. Gayunpaman, patuloy na sumasalungat ang China sa mga proyekto ng Pilipinas, partikular sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto, ang mga claims ng China sa lugar ay hindi alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na nagtatakda ng mga teritorial na karapatan sa mga likas na yaman sa dagat. Ayon sa Tribunal ng Arbitral na binuo ng UNCLOS, ang mga historic rights ng China sa loob ng 9-dash line ay hindi nawasto dahil sumasalungat ito sa mga tadhana ng UNCLOS. Ipinahayag ng tribunal na ang mga karapatan ng Pilipinas sa mga lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, nito ay hindi maaring sakupin ng ibang bansa kabilang na ang China. Kaya't mahalaga na magpatuloy ang Pilipinas sa mga proyekto sa mga lugar na hindi sakop ng mga alitan tulad ng sa Reed Bank. Ang mga hakbang na ito ay makikinabang hindi lamang sa ekonomiya ng bansa, kundi makakatulong din sa pagpapabuti ng seguridad sa enerhiya. Ang pagtutok sa mga proyektong hindi apektado ng mga tensyon sa South China Sea ay magsisigurado ng maaasahang supply ng enerhiya para sa bansa at magiging susi sa patuloy na paglago ng sektor ng enerhiya ng Pilipinas. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagnanais ng Pilipinas na magtagumpay sa harap ng mga hamon at tiyakin ang enerhiya at kaligtasan ng bansa. Ang Pilipinas ay patuloy na nahaharap sa mga hamon sa South China Sea, partikular sa West Philippine Sea, kung saan may matinding tensyon sa pagitan ng bansa at China. Matapos ang desisyon ng Tribunal ng Arbitral noong 2016, tinukoy na nilabag ng China ang mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Partikular ang pagbabawal sa pangingisda sa mga bahagi ng South China Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Gayunpaman, nananatiling matatag ang Pilipinas sa pagpapahayag ng kanyang karapatan at soberanya sa rehiyon. Ang sektor ng langis at gas ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bawat bansa. Sa kabila ng mga karatig bansa nito sa Timog Silangang Asya na nakasalalay sa industriya ng langis at gas, ang Pilipinas ay hindi ganoon kalaki ang pag-asa dito sa kasaysayan. Ngunit mayroong hindi mabilang na potensyal ang bansa sa sektor ng langis at gas. Ang Pilipinas ay nakaupo sa isang napakalaking yaman na tinatayang may halagang 26.3 trilyon dolyar na hindi pa nakuha sa kanyang 200 milyong EEZ. Ayon sa mga pag-aaral, may mga deposito ng langis sa Spratly Islands at sa Reed Bank, kabilang na ang mga deposito sa Sulu Sea
at Cabado Basin. Sa isang ulat mula sa US Geological Survey at China's Ministry of Geology and Mineral Resources, tinatayang umaabot sa 17.1 bilyong barrels ng langis ang nakatago sa Spratly Islands. Ang karagdagang mga deposito sa dagat sulok, lalo na ang mga bagong tuklas sa Celesc, ay maaaring magdala ng kabuuang halaga ng mga hydrocarbon deposits sa Pilipinas ng higit sa $263 trilyon, kung saan mas mataas pa sa deposito ng Kuwait, na isang malaking producer ng langis. Ang mga lugar na ito ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at hindi kasali sa anumang alitan sa teritoryo. Ang mga deposito ng langis sa Reed Bank at Mischief Reef at ang mga natuklasan sa Sulu Sea at Cabado Basin ay may malawak na potensyal na magbigay ng kasagutan sa mga isyu ng mahihinang yaman at mataas na presyo ng langis sa bansa. Ayon sa Department of Energy, DOE ng Pilipinas, ang offshore Sulu Sea ay may kapasidad na magbigay ng 203 milyong barrels ng langis, habang ang Cabado Basin ay may potensyal na magbigay ng 159 milyong barrels at 29 bilyong cubic feet ng gas. Ang mga deposito na ito ay matatagpuan sa mga lugar ng Pilipinas na hindi sakop ng anumang teritorial na alitan. Bagamat mayaman sa likas na yaman ang ating bansa, tayo pa rin ay nahirapan sa pag-unlad ng industriya ng langis at gas dahil sa mga patuloy na tensyon sa South China Sea. Ang kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas ay naglalayong magtulungan upang mapakinabangan ang mga yaman ng bansa at makamtan ang kasaganahan sa ekonomiya. Sa kabila ng mga tensyon, patuloy na ipinaglalaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea at ang mga likas na yaman na matatagpuan dito. Sa ganitong kalagayan, ang Pilipinas ay patuloy na nagtatanggol sa kanyang soberanya at karapatan laban sa mga agresibong hakbang ng China. Mahalaga ang pagsuporta ng internasyonal na komunidad upang mapanatili ang mga prinsipyo ng internasyonal na batas, kabilang ang 26 na arbitral ruling. Sa pamamagitan ng isang kolektibong hakbangin, magiging posible ang pagtataguyod ng regional na kapayapaan at katatagan at ang pagkakaroon ng katarungan para sa Pilipinas.